Hi! Welcome back to my channel. And for this video, pag-uusapan natin villains. Yan, villains, antagonist, and five tips on creating a memorable villains and antagonist. So why did I create this video? Ginawa ko tong video na to because villains is what makes stories good. So para sa akin. And of course, kasi one way para papangitin yung story mo is to not make an effort sa pag-create ng iyong villain, ng iyong antagonist. Ang interesting kaya pag ang isang storya mo, merong interesting na villain. Diba? Kasi kung wala, parang boring. Anyway, so here are the 5 tips na ibibigay ko sa inyo about villains, creating memorable villains. Number 1 is understand their motivation. So, kagaya nga ng mga nababasa nating quotes before, ang mga villains talaga is hero sila sa sarili nilang mundo. So, like the hero na character natin, like the protagonist, villains, antagonist, meron din silang sarili nilang motivation. Meron din silang sarili nilang dahilan kung bakit nila ginagawa yung ginagawa nila. So, lubayan natin yung thought na evil just for the sake of being evil. Alisin natin yan. Bigyan natin ng motivation. Let's understand the motivation of the villain natin. Bakit niya ginagawa yung ginagawa niya? Bakit siya masama? Bakit siya naging kalaban? Bakit siya ginagawa yun? So, bakit natin kailangan i-understand, intindihin yung motivation nila? Because, nagiging believable sila doon. Nagiging human sila doon. Kasi nagkakaroon sila ng dahilan. Nagkakaroon ng lalim yung ano nila, yung actions na ginagawa nila, yung mga decisions na ginagawa nila. So, yung villain mo, nagkakaroon siya ng kumbaga ng ano talaga, ng pagkatao. Diba? Nagiging buo siya. Number 2, give your villain strengths and weaknesses. So again, kagaya ng hero mo, kagaya ng protagonist mo, yung villain mo, tao din yun. So, umuutot din siya, mabaho din yung utot niya, ganun. So, kagaya ng hero mo, meron siyang strength, meron din siyang weakness. So, ni-humanize mo yung villain. Diba? Hindi siya perfect, hindi siya OP. Kasi pag overpowered yung villain mo, ang boring. Kasi yun naman talaga yung pagiging character. Merong flaw lahat ng character. Hindi lang yung sa mga good sides na nagkakaroon ng flaw. Yung villains mo, meron din silang flaw. So, meron silang strength, meron silang weaknesses. So, an example ng mga villains na may strengths and weaknesses. Sino nga ito yung kalaban sa Batman versus Superman? Si Lex Luthor. Matalino siya pero hindi siya sing powerful ni Superman or 'di ba sing martial arts ni hindi siya physically strong pero mentally strong siya talaga. And sino pa bang character 'yan? Si Mr. Glass, meron siyang osteogenesis imperfecta, brittle bone disease, yung talagang mabilis mabasag yung niya, yung buto niya. Super talino niya, as in supernatural yung kanyang brains, yung kanyang intelligence, pero meron siyang osteogenesis imperfecta. So meron siyang weakness. Ang talino mo pero meron kang weakness, 'di ba? Meron namang villains na sobrang lakas naman pero bobo ganyan. Meron, 'di ba? Nagiging human sila. So nagiging believable yung characters nila. Number 3, create backstory. Lahat ng character mo dapat meron silang backstory para yung character nila is circular, 'di ba? Like buo sila. 'Di ba? Kasi kapag yung villain mo may backstory din kasi yung iba ginagawa may backstory lang is this characters lang. I think dapat lahat ng characters mo may backstory, 'di ba? So magkakaroon sila ng dahilan kung bakit sila ganun, kung bakit ganun yung characteristics nila. So matrabaho talaga pero magagawa natin. So, develop backstory sa character mo. Like Voldemort. Si Voldemort, kaya siya ganun kasama is because hindi siya makaramdam ng love. Why? Because yung parents niya, yung nanay niya, I think, ginamitan ng love potion yung tatay niya. Something like that. Diba? So, because of that, wala siyang kakayahan makaramdam ng love. So, ergo, siya? Masamang tao siya. Diba? So, bigyan mo ng backstory mga bagay-bagay. Like si Obito ng Naruto. Diba? Hindi naman talaga siya masama before. Actually, before para siyang si Naruto. Napaka-cheerful niya and all. But, nung lumaki na siya, naging masama siya. Why? Because of Rin. Nakita niyang namatay si Rin sa kamay ng best friend niya. Backstory. Number 4, avoid cliches.
iwasan nyo yung mga villain nga na masama lang dahil masama sila. Kasi, walang pinanganak na walang villain na pinanganak na masama na, di ba? Parang meron. May napanood. Ino-contradict yung sarili. Hindi, may napanood akong Chinese drama, ganun eh. Kasi siya, evil entity siya. So, pinanganak siyang masama. Basta avoid clichés. Hindi kasi merong kasing villains nga na, alam mo yun, yung parang super cliche niya na power hungry siya, na overlord, okay, na lang siya, siya ay dark lord na gusto lang sakupin ang buong mundo, ganyan, yun lang, that's cliche, diba? Merong villains kasi na hindi siya, like halimbawa yun sa Disney movie na Dinosaurs, yun ba yung title niya? Dinosaurs, yeah. So, meron doon isang leader nung pack nung mga dinosaurs na nililid niya yung pack to the promised land kung saan may mga tubig. Alright. Tapos meron itong bida, isa na bida-bida. So siya nag-o-oppose siya dito sa kay leader type. So yung method nitong si leader nung pack is super harmful. Hindi maganda pang kalaban. So, naging villain siya. Pero, yung yung goal niya is for the pack na makainom ng water. Diba? Madala niya yung ma-lead niya yung pack to safety. Yun yung goal niya. Pero yung method niya is harsh. Diba? Yung method niya is not good as compared dito sa protagonist. So, pareho yung goal ni protagonist. Pareho din yung goal nitong si antagonist. Pero magkaiba sila ng method. Pareho sila ng goal, magkaiba sila ng method. Parehong kagustuhan nila is kabubuti nitong pack. So, hindi lang siya basta masamang tao na gusto sakupin ng buong mundo. So, gusto niyang iligtas to, pero yung methods niya is not good. Hindi siya cliche. Number 5, show their perspective. Pakita nga natin sa mga tao, sa readers mo na tao lang din sila. Na sila ay meron ding motivation, na sila ay merong dahilan kung bakit nila ginagawa yung ginagawa nila. In a few chapters, in a few scenes, ganyan, ibigay mo yung perspective ni villain sa mga mambabasa para makabuo ng ay grabe, nakakaawa siya, 'di ba? Yun yung gusto natin, yung villain natin, kaya pala niya ginawa yun kasi ganito ganyan, pero deserve ganun. Bigay natin yung perspective nung villain sa mga tao. Pakita natin na din sila, hindi sila perfect, it's just that circumstances made them that way, but they are villains. So, yun lang ang may tuturo ko about making a memorable villain. I hope may natutunan ka sa video na to. At kung may gusto kang pag-usapan natin, may tanong ka about writing, or you're just curious or just wanna, talk with me, ganyan. Mga socials ko nasa baba. And of course, you can comment down kung may tanong ka, may gusto kang gawin nating video. Comment mo lang sa baba. And yeah, yun lang.